Hello mga kapalalang, welcome back to my channel again. So ayun na nga mga kapalalang, for this video, ito yung video na kung saan nag-ready kami, naghahanap kami ng resort para i-celebrate yung birthday ng bunso namin. March 25 nga pala yan mga kapalalang, and then kinabukasan, birthday na ng bunso namin. Nag-day off na rin yung daddy nila dyan para makasama namin sa paghahanap nga ng resort. Dahil kung hindi namin mahanap yung resort na malapit dito sa amin, ay pupunta na lang kami sa Angeles. Yung pangalan nga pala ng resort na pupuntahan namin ay Greenbelt Resort. Dito lang yan malapit sa Dao. Papunta siyang Inlex, kung saan yung terminal ng Dao. Basta palabas siya ng Inlex. Malapit siya sa college school. Hindi ko nakalimutan kasi kung ano pangalan ng school na yun. Basta malapit siya doon. Paano ko mga ba nalaman tong resort na to? 10 years ago kasi mga kapalalang, nag-swimming na ako dito pa ulit-ulit noon. And then, bigla akong naisip na baka sakali na open pa rin ba yung Greenbelt? Nag-ooperate pa rin ba? So, nung August, pumunta kami doon kasi birthday namin ng partner ko. Sabay kasi kami ng birthday ng partner ko. Nung pag-inquire namin doon, sarado na. And then, may nakita kami security guard. Nagtanong kami doon sa security guard. Sabi nila, hindi daw nag-ooperate nang may pasok. Kumbaga, summer lang sila nag-ooperate kasi nga malapit yung resort doon sa school. So, pag may nagsiswimming doon sa resort, nakikita sila ng mga estudyante. Sa unang tingin mga kapalalang, hindi mo talaga akalaing resort yun kasi ang haba ng hallway na papasukin mo before mo matumpok yung resort. Minsan nga mga kapalalang, nung first time ko pa dyan, kami ng partner ko, nakalimutan ko na kasi yung way papunta dyan, naligaw kami, lumiko kami sa kaliwa, which is dapat dire-diretso lang, tumpukin mo lang yung dulo and then doon ka nakakaliwa. Sabi kasi ng partner ko nung time na pumunta kami doon, is sarado daw yung gate. Yes mga kapalalang, may gate po yan siya. Pagpasok mo sa Arco na Greenbelt, diretso ka lang, may side na pakaliwa and then may gate dyan, which is open yan pag nag-ooperate. Nung pumunta kami dyan, open siya. So, thankful naman ako kasi iniisip ko noon, talagang nag-ooperate. So, makapag-swimming nga kami binabukasan. Wala talagang mag-iisip mga kapalalang na may resort dyan. Kasi parang ang dilim, lalo pag gabi mga kapalalang kasi nag-overnight kami. 9 o'clock na kami umuwi. Ang dilim ng area palabas and then papasok. At buti na lang talaga mga kapalalang hindi sila nagpapa-overnight talaga hanggang madaling araw. Hanggang 9 PM lang yung operation nila. Alam niyo ba mga kapalalang, napaka-affordable talaga ng resort na to. Kasi yung entrance ng person, kahit 2 years old pa yan mga kapalalang, as long as na naglalakad na may bayad na, katumbas na yung bayad niya doon sa adult, which is 170 kapag overnight. Yung overnight nila is nag-start ng alas 12 hanggang alas 9 ng gabi. Yun namang day nila is nag-start ng 8 AM hanggang 5 PM. Magkaiba yung rate ng day and then night. So yung day 150 and then overnight is 170. Kinuha na namin yung 170 which is yung overnight na hindi naman talaga totally overnight pero tinatawag nilang overnight kasi umabot din naman ng gabi. Ang reason ko kung bakit yun ang kinuha ko kasi magluluto pa ako. Wala naman kami masyadong bao kasi bala ko talaga hindi maghahan. Kasi wala talaga kaming budget. Pero sumakto kasi ng sumahod, hindi muna ako nagbayad ng apartment namin at yung pambayad sana ng apartment namin na 3,500 ay binuhos ko na lang sa birthday. Hindi talaga kami nakapag-ipon ngayon kasi sobrang daming nangyari sa buhay namin lately. Nawalan ako ng baby, nalaglagan ako, gumastos kami ng mahigit 10,000 which is dapat pang birthday na yun ng bunso namin. So naubos yun, nagkautang pa kami. Pero syempre isang beses lang naman tudumaan sa isang taon. So pinilit pa rin namin ihandaan siya. So ito nga pala yung view mga kapalalang. Buti na talaga inalaw kami pumasok para tignan nyo loob ng resort kahit hindi pa kami maliligo. Kumbaga nag-inquire lang kami. Ang bala kasi namin dyan mga kapalalang, magpa-reserve kami ng room or the cottage. Ay nakalimutan ko palang sabihin mga kapalalang, yung cottage nga pala nila dyan ay nagkakahalaga ng 500. Yung single cottage lang siya. And then yung mahabang cottage, nagkakahalaga siya ng 950. Ang pinakamataas nila I think 25 or 27. Pero maganda na yon, mga 30 person na yung laman ng 27. Sa 500 mga kapalalang, 1 to 6 person lang siya. And then dun sa 950, 6 to 12 person lang din siya. Akala ko kasi pag kumuha ka ng cottage, may free na 1 or 2 person. Pero hindi talaga. Separate yung entrance fee at cottage. Hindi na namin inikot lahat yan mga kapalalang kasi alam talaga namin dun pa lang sa bunga ay sobrang ganda na talaga ng Greenville. At saka mag-i-enjoy talaga yung mga bata kasi iba yung swimming pool ng mga pangbata, iba din yung swimming pool ng mga pangmatanda. Which is mag-i-enjoy talaga sila kahit iwanan mo sila, hindi talaga sila malulunod. Pagkatapos namin dyan mga kapalalang, dumiretso na kami dun sa bahay ng hipag ko kasi sila lang talaga yung i-invite namin. Sorry talaga sa mga ninang-ninong ng bunso namin kasi hindi talaga kami mag-i-invite sa ngayon kasi wala kaming panghanda. Gusto lang namin ma-enjoy yung ni Primo, yung pagbe-birthday niya. So kaya pinili talaga namin na mag-swimming na lang kasi kung dito lang talaga sa bahay, boring talaga. Wala talaga kaming magagawa. Actually, yung baon talaga namin mga kapalalang, malalaman nyo yan sa next video ko kasi i-upload ko rin yan siguro next month. Alam nyo naman mga kapalalang, tamad talaga akong mag-vlog. I mean, mag-voice over. Marami akong video nakatambak pero sobrang tamad ko talaga mag-voice over kasi sumasakit talaga yung mata ko sa pag-i-edit ng mga video. Hindi naman kasi basta-basta na lang na i-combine mo yung mga video. Kailangan i-cut mo pa yung mga dapat hindi mo isali kasi hindi naman lahat ng bagay pwede mong ipakita sa mga manonood kasi syempre, tao lang din naman tayo. Dapat kailangan kung ano lang gusto natin ipakita sa mga tao, yun lang yung dapat makita nila. So pauwi na kami sa mga oras na yan mga kapalalang dahil nga maggagabi na. Actually, gabi na talaga siya dyan. Wala pa kaming hapunan. So dumaan na lang kami dyan sa Chicken Star para bumili ng fried chicken kasi wala na akong time magluto dahil ng oras na rin. At saka lately talaga mga kapalalang tinatamad talaga akong magluto. Ewan ko, palagi na lang kami bumibili ng pagkain sa labas. Pero syempre nagsasaing pa rin kami ng kanin dito. Ulam lang yung binibili namin sa labas. Anyway mga kapalalang, hanggang dito na lang muna ang aking video. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. See you on my next video. Bye bye!